nga po, ang title nga po nito ay iyan nga pong, How's Your Obedience to the Lord? Ano nga daw po, sabi dito, kamusta ang iyong pagsunod sa Diyos? Ayan, sa atin po, di ba, alam niyo po, itong message natin, kung mapapansin nyo, o kaya mga kabataan natin, pag makikita nyo, may pattern. At kahit paulit-ulit po ito, paulit-ulit daw po namin itong sasabihin. Kasi alam nyo po, ang Bible, hindi po napagod ang Bible o ang Diyos na mag-remind sa atin na kailangan natin ang Diyos, nag-remind ang Diyos na kailangan mong tanggapin siya, di ba po? Kaya tayo po, itong mensahe na to, kahit po parang, last week narinig ko na to, last time narinig ko na yan, pero ang totoo, ang inaantay ni Lord ay yung application. Lagi ko po sa inyong ang totoo po, ang wisdom daw po, ang knowledge, ito po yung alam mo lang. Pero ang wisdom, ito po yung application. Ang totoong matalinong tao, ina-apply. Naiintindihan? Kaya nga po, di ba may mga pagkakataon tayo na ang dali nating sabihin, ay, madali lang yung magpatawad. Pero pag nasa inyo na po, kayo na po ang dinanas. Kaya niyo po ba? O kaya, ay, madali lang yan, magsimba. Pero kapag dumating po sa time na parang di okay ngayon na. Kaya pa rin po ba? Kahit pag gumagawa pupunta ng church, kaya pa po bang pumunta? Yung mga ganon. Minsan, kailangan lang po natin itong mapakinggan. Kaya sabi nga, kamusta po ang inyong pagsunod sa Panginoon? Alam niyo po, tayong lahat dito, ayaw niyo man po o gusto, sabi dito, tayo po ay mga tagasunod na ni Kristo. Tayo po ay tagasunod ng Panginoon, kaya minsan may mga times na merong tinatapyas po si Lord. May mga times na ayaw ni Lord na, ay, ayaw ko ng gantong ugali nito, kaya inaalis yun ng Panginoon. Kasi ang gusto ni Lord, siya na po ang makita sa mga buhay po natin. Kaya sabi nga dito, may tanong po ako sa mga anak. Ayan, sa mga anak, nasunod ba kayo agad pag may utos ang mga magulang? Ayan, kayo ang nakakaalam, magulang, ate o kuya, o nakakatanda sa inyo. O ang sagot nyo, teka muna, o kaya wait lang, o kaya naman mamaya na. Ayan, yun ba yung mga sagot natin? O sabi pa dito, kaninong tinig tayo nasunod pag may utos sa atin? Pero sa Diyos, hindi pwedeng, kapag gusto ko lang, Lord, saka lang. Pero pag ayoko, wag na lang, hindi ganun. Kailangan, ang utos ng Diyos, sabi nga po dito sa verse diyan, kung iibig nyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Diba? Sabi nga sa English, if you love me, you will obey my command. Kaya nga po, diba, kung mahal mo ang tao, hindi mahirap sundin. Tama po? Kaya minsan may mga prayer tayo na, Lord, nawa, mahalin po ng bawat isa. Yung Panginoon, di ba? Yung mga nakakatanda talaga sa kanila, hindi para maging maayos na sundin po nila. Di ba po? Kasi may magkakataon sa, dalawa lang nga po pa kasi palagi ang naalala ko dyan na sa pagsunod. Susundin mo lang siya kasi minsan takot ka, o kaya naman susundin mo siya kasi mahal mo siya. Di ba? Ganun para sa magulang natin, hirap na hirap ba si nanay at tatay na, anak, magos ka naman. Kailangan pa ba nilang mairita o kaya talaga namang marindi bago kayo sumunod? Kapag papaluin na kayo, doon na lang ba? O kaya kayo sunod kasi, mahal ko si nanay, mahal ko si tatay, ayokong napapagod sila. Yung mga ganong bagay. Ganon din po sa Diyos, na hindi po kailangan natin na, hindi kailangan ni Lord na magmakaawa sa atin para sundin natin siya. Sabi nga kasi, kung mahal natin ang Diyos. Kaya, it talks about love. Kapag di mo na mahal si Lord, ang hirap talaga. Hirap mag-prayer meeting, ang hirap mag-OPM, hirap mag-prayer night, hirap gawin ng hirap pag-stay ng Sunday. Kasi pag di mo talaga mahal si Lord, ang hirap sundin ng mga utos ng Panginoon, di ba? Kaya makikita daw yun sa tao. Pag makikita mo na, mahal na mahal to si Lord, kahit di ko to i-chat, di ko sabihan, di ako mag-chat sa GC na meron po tayong prayer meeting, may ganito po, makikita ko yan. Kasi mahal niya si Lord. Ganun po ang basehan na ngayon. Kaya sabi po sa kasunod, sabi po niyan, kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Ano daw po ang sabi? Kung susunod sana tayo, pagpapalain tayo ni Lord. That's why pala walang pagpapala, hindi dahil madamot ang Diyos, hindi kailanman naging madamot ang Diyos. Baka kasi meron kang hindi pa sinusunod. Baka merong mamaya makikita niyo po, may mga part kasi na minsan nakala mo, ba't hindi ako pinagpapala ni Lord? Ba't parang ang dami kong problema? Baka kasi may hindi ka sinusunod. May mga utos ang Diyos pala na mali kasi ang ginagawa mo. Hindi mo dapat niyang gawin. May isa-isahin natin yan para makita niyo anong aspeto ng buhay ko. Bakit ba parang meron akong hindi pagpapala matatanggap? Pero sabi sa 20, pero kung patuloy kayong mag-rebelde, itiyak na mamamatay kayo. Pero sabi nga, ano ibig sabihin ng mamamatay? Hindi po yan yung bubulagta ka dyan basta. Ito po yung sinasabi na mapupunta po talaga ang tao ng impyerno kapag talagang hindi po siya sumunod sa Panginoon. Whether gustuhin man natin o hindi. Kaya nga nung kailan po may binawantawan ako, nagtanong siya, na paano po kapag napunta na siya impyerno, tapos nag-sorry po siya kay Lord,
maliligtas pa ba siya? Wala na po. Sabi nga po, huli na ang lahat. Sabi ko, hindi na maaari. Kasi kung nung nabuhay ka pa, ang dami mong oras. Narinig niyo po yung preaching last week, di ba? Na sabi doon, ikaw nagpakasasa ka sa mundo, ang dami mong oras, ilang taon kang nabuhay, kung ilang taon na po tayo ngayon, that means ilang taon mo rin naririnig ang Word of God. That means ilang taon mo rin narinig na kailangan mo ang Diyos. Pero hindi mo siya tinanggap, kaya pag nawala na ang buhay mo sa mundo, wala na rin pag-asa. Kaya nga ang sabi ng mundo, di ba, hanggat nabubuhay may pag-asa, pero katotohanan hanggat may Diyos, may pag-asa. Sa ating mga Kristiyano, kasi kung buhay ka lang, hindi ka naman talaga toong nabuhay kung wala kang Diyos. May pag-asa lang sa mga nananampalataya kay Kristo. Kaya po, sabi po dito, meron tayong mga ehemplo or example ng mga Bible character na sumunod at mga hindi po sumunod sa Diyos. Una, yung mga sumunod po kay Lord. Ayan, kilala niyo po ba sila? Ayan, si Abraham, di ba po? Tinawag siyang father of all nation. Ano ang pagsunod ni Abraham? Nung sinabi ng Diyos, di ba na, Abraham, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Di ba? As in, pinuntahan ni Abraham, di niya alam kung saan. Lord, hindi siya nagtanong, Lord, saan? Pero ang ginawa niya, I will follow. Sumunod lang si Abraham. Kaya nakita po natin, sabi nga po, ginawa daw po si Abraham, ano gagawin kita? Sabi pa nga po sa kanya, gagawin kita ng ama ng lahat ng nasyon. Kaya nga, di ba, sabi nila, ang tawag natin kay Abraham, Father Abraham. Kaya nga, nung last week, di ba, kay Lazarus, anong sabi? Amang Abraham, sabi nung rich man, di ba, alam niya kasi yon. Kaya sabi nila, pangako pa sa kanya, kung gaano karami ang stars sa langit, gaano karami ang buhangin sa lupa, ganyan karami ang magiging mga anak mo. Di ba, meron dun, pero pag binasa natin yung Bible, ilan ba naging anak ni Abraham? Di ba, yung anak niya kay Sarah, di ba, isa lang? Pero ano nangyari? Lahat po tayo, mga minana natin, di ba? Kay Abraham po tayo nang galing. At sunod po, ito naman pong si Nehemiah. Si Nehemiah po, sinunod niya yung Panginoon sa sa pag-rebuild ng templo, di ba? Kaya, ang dami po talagang mga dyan, ang dami mga kontrabida, ang dami sabi na, wag mo nang gawin yan, sayang lang paggawa mo. Pero, hindi po siya nakinig. Ang ginawa niya, nakinig siya sa tinig ng Diyos. Kaya nung nakita niyo yung templo na nabuo, sobrang galaki na po. Tapos si Noah, di ba po, tumanda na lahat-lahat si Noah, di ba? Sabi 600 years old si Noah nung tinawag po siya. Kaya sino magsasabi, tumatanda na ako, hindi na ako makakalakad, kamal na ako magsimba. Pero hindi ako para sa Diyos. Kasi si Noah nga po 600 years old, di ba po? At alam niya nung tayo gumawa ng arko, di ba, na wala namang ulan, wala namang kahit ano, di ba? Tapos isipin pa ng mga tao, anong ginagawa mo? Ba't gumagawa arko? Wala namang dito, wala ka namang dagat dito, di ba? Nasa lupa po yun, nagawa siya ng arko, di ba? Pero anong ginawa niya? Nakinig lang siya sa Panginoon. At sa pakikinig niya, tama. Hindi siya may tama, kundi tama ang pakikinig niya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi umulan talaga. Napatunayan lang na napahiya yung mga taong tinatawanan niyo kami na walang ulan na. Ayun, kumakatok dun sa isang pelikula po, pero wala sa Bible yun. Nakita ko dun sa isang palabas, kumakatok yung mga papasukin mo kami, Noah. Pero sabi nga dun, once na ang Diyos ang nag-shut na ng door, no one will open it. Diba? Kaya may mga, si Tita Selena, baka saraduhan ka na ng arko, diba? Ng pintuan ng arko. Pero ganun talaga, na kapag di ka pa lumapit ngayon, kailan pa, diba po? At sunod, dito rin po mga apostol, o mga apostol ni Jesus. Mga taga-sunod, diba? Ano pong ginawa nila? Talaga naman, nung una, duduwag-duwag po yung mga yan. Pero nung dumating yung banal na spirito, nung dumating yung bulusok, di ba, ng fire of God, ano nangyari? Naging matapang na i-share ang word of God. Kahit kamatayan, opo, nag-share sila. Ibig sabihin, ganun sila sumunod. Alam niyo po, paano pinatay si Peter? Nakabaliktad sa cross, tagasunod ka ng Diyos, ha? O sige, napapako ka rin sa cross. Pero nakabaliktad, talaga namang yung, di ba, yung dugo napunta na din sa ulo. Ganun talaga, ang dami po nilang mga napagdaanan, pero para sa pagsunod sa Diyos, walang lang yung mga napagdaanan natin ngayon na paghihirap, kung para pagdating po natin ng langit. At sunod pa si Moses, anong ginawa niya, di ba? Mula sa Egypt, inalis niya po ang mga Israelita, di ba? Yung mga Israelita na puro reklamo, pero si Moses laging tawag sa Diyos po, di ba? Naisipin niyo parang ngayon sa atin, kung may presidente tapos yung mga Pilipino, ano pa naman niyang ginagawa? Puro ganun yung ginagawa, puro reklamo, pero si Moses laging lapit sa Diyos. Sunod lang ng sunod. Ano ang utos ng Diyos? Ginagawa niya po. At itong si Joshua, kanina sa verse natin, di ba yung Joshua 1:8 to 10, di ba? Sa ayun si Joshua na kung saan sinabi doon na sumunod siya sa Panginoon. At sabi nga ng Panginoon sa kanya, Joshua, huwag kang matakot. Kaya nga po tinatawag doon si Joshua na great army din po, di ba? Ang dami niya ring naranasan. Kasi successor siya ni Moses, naranasan niya rin tumawid, pero sa ilog lang po ng Jordan, di ba? Pero ang malaga, ang dami niya ring nagawa.
Okay po? At sunod po, ito naman yung mga hindi sumunod. Nilagay lang ako ng ilan kasi marami po talaga sa Bible. Pero ilan lang to kasi nga, papaliwanag ko lang po. Pero hindi dahil nandyan yan, totally hindi sumunod. May mga sumunod pa rin po yan. Sunod, ito po, yung mga Israelita talaga namang mga pasaway po yung mga yan, di ba? Alam niyo po bakit 40 years silang na paikot-ikot sa wilderness dahil po sa pagreklamo nila. Di ba? Kaya kapag ikaw, reklamo ka ng reklamo, ay nako, yung buhay mo ganyan palagi. Pag ikaw isip ka ng isip, ano ba naman to? Ganito na naman, araw-araw. Ay, wala talagang pag-asa po sa pagreklamo. Dapat lagi nag-thank you. Ayun po ang turo sa church, di ba? Kaya para maging masaya ka, thank you palagi. Pangit sitwasyon, ang hirap kumilos ngayon, thank you pa rin sa Panginoon kasi mamaya aabon din yan. Sasagana din yan, di ba po? Ganon din po ayan, kaya ang nangyari sa kanila, ang tagal-tuloy nila. Ito pong kay Jonah, ano pong nangyari? Si Jonah, lingkod yan ng Diyos. Sinabi, Jonah, pumunta ka dun sa sa Nineveh. Kasi napakasama na ng lugar nila. Sabihan mo sila dahil gugunawin yun ng mundo. Pero ayaw ni Jonah, sabi niya, masasamang tao yung mahiya mo silang mamatay. Ganun po yung mindset niya. Bakit kung ayaw tanggapin si Diyos, di wag. May mga ganun po siya, parang ganun yung nasa isip. Pero ang Diyos hindi po ganun. Mahal ni Lord ang bawat isa. Kaya nga po kaya ang nangyari, sumakay siya, di ba? Hindi po pumunta ng Nineveh. Pumunta papunta ng ibang porte, di ba? Ng ibang port. Kaya ang nangyari po, bumagyo tuloy, naisip ng mga tao, bakit may sakuna dito? Meron ba di kayong ginawang hindi maganda? Kaya ang sabi, di ba, tawagin nyo lahat ng Diyos nyo. Tapos nagulat, si Jonah po pala, isa po pala siyang propeta. Sabi niya, ako po ang may kasalanan, ihagis niyo po ako sa tubig. Kaya hinahagis siya, di ba, tumigil na ang bagyo, naging mapayapa, at nung hinahagis na siya, kinain naman siya ng malaking isda. At doon po sa malaking isda, di ba, hindi po siya nadurog. Ang amazing po, kasi sabi lang po doon, nasa tiyan lang siya ng belly ng malaking isda. At sabi niya doon, nag-pray siya ng 3 araw. 3 umaga, 3 gabi, sabi niya, Lord, napakabuti mo po talaga. Patawarin na po ako sa mga hindi ko pagsunod. Kaya after no, nung nagsisi na siya, niluwa siya sa dalampasigan ng malaking isda, at doon na po pumunta na siya ng Nineveh. Sinabihan niya na yung mga tao doon na humingi sila ng sorry sa Panginoon, kasi nga sila ay makasalanan. Tapos, doon nga po sa kwento na yun, nagsorry talaga yung mga tao. Na iba talaga ang magagawa kung bibigyan mo ng mabuti, o gagawin mo ng mabuti yung mga taong yun. At may nasunod na po dyan, pero ayun, okay na po yan. At ito na pong si David. Ano ang naging kasalanan? Si David po, kaya lang kilala natin to, a man after God's own heart yan, di ba? Si David, ang dami niya pong nagawa. Pero may may ilan po palang na-record na kasalanan niya. Ano po? Yung adultery. Sabi, di ba, hindi naman niya asawa, pero nangangalun niya siya doon. At alam niya po ang nangyari, dahil sa pag-disobey niya, sa hindi niya pagsunod, namatay din po yung naging anak nila. Di ba? Na kung saan may mga ganun may consequence, hindi akala mo, mabait naman ako. Pero dahil under pa rin ang kasalanan, meron pa rin consequence sa mga bagay po yun. Pero ang maganda po kay David, humingi po siya ng sorry. Humingi ng tawad, at nakita po natin na hanggang sa huli, si David, kilala pa rin natin kilala natin yung kwento ng David at Goliath, kilala po natin ang kwento ng mga nagawa ni David po, di ba? At kahit kapag sa Bible, pag tinanong mo, sino si David, ang dami niya po doon na talaga namang naka-record po sa pangalan niya. Kaya ayun po ang nangyari. Kaya ngayon po, ayan yung una pa lang, mga example pa lang yan. Sa pangalawa naman po, ito ang uri ng pagsunod sa Diyos. O yung sasabi ang antas ng pagsunod natin sa Diyos, dito po tayo titingin. Dito po tayo mag-checklist. Ayan. Ito bang number 1? Ako ba to? Ito bang number 2? Ako ba to? O itong number 3? Ayan. Isipin nyo, ano kaya sa atin, saan kaya po tayo nandiyan? So, dito ako kumuha ng kwento sa Parable of the Sower. Kung narinig nyo na po yan, na meron nga daw pong isang mag-asik, ayan, husbandman, nag-asik siya ng mga buto. Lakad-lakad lang po siya. Sa paglalakad niya, napadaan siya sa straight path. Yung alam niyo pa, kalsada, ganyan, napadaan sa kalsada, naghahagis ang buto, napadaan sa mabatong lugar, napadaan sa matinik na lugar, at napadaan naman po yan sa good soil o matabang lupa. O mamaya, dun ko po yung kwento, anong nangyari sa mga nadaanan ng buto na yun. O ngayon po, sa una na po tayo. Ayan, sa una, sabi, ito nga pong tinatawag na, ang pagsunod po ba natin ay parang partial? Pag sinabing partial, ito po yung tinatawag na part by part lang. Okay? May parte lang na gusto ko lang ibigay kay Lord. Meron lang akong gustong parang ito lang, may mga pinipili ka lang. At sabi nga po sa partial obedience, ito yung tinatawag na dapat. Yung sabi yung nadaanan sa daan lang, sa kalsada. Nung inihagis po doon yung buto, anong nangyari? Dahil partial lang siyang sumunod sa Diyos, alam niyo po ang nangyari? Binigyan. Sinabi, ito ang commandments, ito ang word of God, narinig niya. Pero sabi nung dumating ang ibon,
tinuka yung salita ng Diyos. Yung ibon daw po, para siya yung demonyo, di ba po, na gusto talaga ng devil sa atin. Pag narinig natin yung word of God, kasi buhay po yung word of God eh. Talagang susi yun na matagumpay na buhay. Pero ang gusto ng kaaway, tanggalin yan sa atin. Kaya po, yung ibon, para daw ayun yung representative niya, parang yung demonyo, tinuka yung buto at nawala doon. At yung mga lupa, tayo po yan, ayun yung mga uri ng lupa. O yan, ikaw ba yung ganyang lupa na narinig mong may pag-asa ka sa Diyos, pag uwi mo, talagang pag-asa. Ganun po ba tayo? Pag narinig mo sa preaching ngayong umaga, na alam mong sinabi na matagumpay ka, pero pag uwi mo, ang sayo-sayo mo, nandun ka pag uwi mo, paulit-ulit na lang, ganyan na naman. Ganun po ba tayo? At sinasabi po dyan, sila yung mga eventually uma-attend ng church. Ito yung mga nagsasabi na kapag na-invite, minsan napunta, minsan po hindi. O kaya may mga pagkakataon po na sila talaga kasi yung mga bago ako na Kristiyano. O tinatawag nga daw pong mga baby na Christian. Ito po yung sinasabi na hindi pa talaga sila maasahan ng pastor kung mag-prayer meeting pa ba to, mag-aano ba to, mag-prayer night ba to, o attend ng ibang gawain, kasi mga bago pa daw po sila sa Panginoon. Ganyan yung mga partial na may mga times na part by part lang ang sinusunod. Sila rin yung sasabi hindi nagbabasa ng Bible. O ngayon, nag-isimba ka na, nakailang buwan ka na ba? Partial ka pa rin bang Kristiyano? Bago ka ba? Pag hindi ka pa nagbabasa ng Bible, baka ganun na nga tayo. At sabi diyan, hindi rin nag-pray. Kailan lang daw nagbabasa ng Bible? Kapag scripture reading. Magsabayan po tayo. At sinabi ng Panginoon, ay, nagbasa na akong Bible. Diba? O kaya pag nag-pray, kailan lang nag-pray? O kapag prayer partner po tayo. Diba? Ganun po, yun yung mga taong partial. Napili lang. Pag sabi po kasing partial, gusto mo lang. Yung sabihin, ito lang, gusto ko kasi to, pero pag ayaw, hindi po gagawin. At sabi nga po dito, sabi, you have your own, choose now whom you will serve. Ito po ang sinasabi na you have your own choice kasi, di ba po? Yung mga partial na mga tao na sabi nga dyan na ilan lang yung sinusunod. May mga ganun po tayo, di ba, sa bahay. Minsan, ang sinusunod lang natin, ay, pag maghugas, di ko susundin. Ayoko maghugas eh. Pero pag magwawalis, sige, susundin ko yan. Parang ganun daw po sa Panginoon na pinipili lang po natin. At sabi nga po, yung mga partial, ito yung mga sasabing ilan lang ang sinusunod mo sa Diyos, kung gusto o trip mo lang. Halimbawa, yung pag-attend ng gawain, pwedeng kung gusto mo o kaya convenient, doon ka lang a-attend. Pero kapag hindi ka na lang pupunta. Ito rin yung mga taong kakabahan ang mga pastor o sabi nga kahit ang leader, kung makikita niya ba today yung mga tao sa church, naisipin niya ba, talaga bang kuwari pag nabanggit ba yung pangalan natin, alam na ng pastor na ay hindi a-attend yan kahit anong mangyari sa buhay niyan. Pero sila nga daw po yung parang papaisip sa pastor, Lord, na-attend naman po yung mga member na to, di ba? At sabi diyan, kung makikita ka ba nila today or may another reason ka na naman, tulad kung may mag-aya sa'yo, for sure, pwedeng piliin mo yun. Yung mga partial na mga Kristiyano, pagsunod natin sa Lord, ito po yung mga times na pwedeng kapag sinabing, uy, may birthday ha? Minsan lang, isang beses sa isang taon yung birthday. Eh, hindi naman talaga Sunday birthday no, nilipat na naman ng Sunday, di ba? Pero pipiliin mo lang, sige na nga, ito muna nga, atinan ko muna tong birthday bago ako magsimba. Di ba? Pero sabi nga po, di ba, may tinuturo sa atin, di naman po masamang umattend ng mga yun. Kasi mahalaga po ang pamilya natin, di ba po? O kaibigan natin. Pero unahin nyo muna, sabihin mo na sa kanya, o simba muna tayo. Tapos after nun, saka kayo gumala, saka kayo kumain. Okay po, ayun yung una ha, partial. Pinipili lang ang mga susundin. Pangalawa naman po, ito naman pong transactional. Pag transactional, ito po yung tinatawag na nakikipag-transaction ka. Ibig sabihin, meron kang, Lord, kung ganito po kaya? Ay, Lord, kung ganyan po kaya? Kasi sinasabi nga po sa transactional, nasabi diyan, ito yung mga Kristiyano, nagsasabi sila na matagal ng Christian, kabataan pa lang, na nakakasimba na sila, or ilang taon na sila kay Lord. Pangalawa at pangatlong lupa na tayo. Apat kasi ito. Yung una, nasa partial na, di ba po? Itong transactional, ito naman po yung sinasabi na yung pangalawa at pangatlong lupa napunta sa rocky soil, sa mabatong lupa, at yung isa ay yung kasunod napunta sa matinik na lupa. Alam niyo po, yung napunta sa mabatong lupa, nagkaroon naman daw po, nataniman ng Word of God, sumaya naman sila, tapos nagkaroon ng ugat, ganyan. Pero dahil nasa bato nga po, nung dumaan yung pagsubok, sabi sumikat pa ang araw, at alam niyo ang nangyari, natuyot po, doon naman po yung sikat ng araw, ito naman po yung parang kaaway, na gagawin niya talaga ang saya-saya mo, di ba? Ang saya-saya, Sunday by Sunday, parang walang problema, nakakapagsimba, pero meron talagang isang beses talaga sa buhay mo na talagang papipiliin ka, talagang susubukin ka, di ba? Hindi dahil ang Diyos ang sumusubok, kundi
ang demonyo, gusto ng demonyo, totoo ba yung naglilingkod ba talaga yan? Ayun yung question. Kaya mamaya meron po tayong kwento kay Job. Napapakita ko po sa inyo, hindi ang Diyos ang gumagawa ng problema, kundi ang demonyo. At sunod po, ang nangyari nung sumikat yung araw, natuyot yung halaman. Tumubo pero natuyot. Sa pangatlo, napunta sa matinik naman na lupa. Sa matinik na lupa, ito rin po yung mga Kristiyanong tumubo naman talaga, pero meron mga cares of this world. Pero kasi po wala pa akong pamasahe, okay, wala akong pera, okay, wala po kasi akong pangganto. May mga ganun po tayong problema minsan, di ba? At ito pa, meron pa. Kasi pinagalitan ako ng magulang po, di ako pinayagan. Kasi po, wala po kaming ganito, ganyan. At alam nyo, ito po ang ginagawa ng kaaway. Talagang bibigyan ka po talaga niya ng problema para isipin mo na, meron ba talagang Diyos na tumitingin sa akin? Meron ba talagang Diyos na nagbabantay sa akin? Pero ang totoo, meron po. Okay, kaya ang nangyari dyan, nasakal po siya, nasakal ng mga problema sa buhay, kaya hindi ko na po nakatubo. At sabi, ito po yung mga Kristiyanong transactional, nakikipag-transaction sa Diyos. Lord, sabi po dito, sila yung mga sumusunod lang kapag meron silang mga if. Di ba? What if? Sabi diyan, okay ang sitwasyon. Susunod lang kapag okay. Masaya ako, masagana ako ngayon. Sige, simba po ako. O kaya, masaya o maayos sila. That time kaya simba sila. Nakatanggap ng blessing, kaya magisimba. Pero meron nga pong iba, kung kailan nakatanggap ng blessing saka nawala po, di ba? Yung parang, nagkaano pala to, blessing pala to, ba't di namin naramdaman? Tapos nung wala na, saka makikita ulit. Pero ganun daw po kasi ang mga transactional na mga Kristiyano. Sila daw po yung mga may transaction pa sa Diyos. Parang kailangan pa pong makipag-bargain ni Lord sa atin. Di ba na, sige, sunod ka sa akin Sister Jane kapag mayaman ka na Parang minsan ganun po yung laging iniisip natin na ang pagsunod kay Lord, kailangan meron kang may offer ka. Meron po akong narinig, di ba? Sabi, hindi po muna ako magsimba kasi wala po akong pangbigay. Parang nalungkot po ako sa part kasi hindi naman po talaga doon nakatingin ang Panginoon. Kaya parang isipin natin na hindi po tayo nakikipag-transaction sa Diyos. Okay po, hindi po tayo nakikipag-bargain sa mga yon. At sinasabi rin po dito na kapag dumating daw po ang problema, natatangay agad sila. Tapos sabi nga diyan, katulad ng parable na to. At sinasabi rin po na itong kwento, may kasunod po kasi diyan. Ito nga pong si Jephthah, ay hindi pala kay Job pala mata. Sige, balik po pala. Ayan. Pakibalik po yung sabi po diyan, if God allows him to strike Job's possession, Job will curse God to his face. Alam niyo po kasi ito, yan na po yung verse na kinext na po natin. Ito po kasi sa kwento na yan, ng Job 1, basta pag binasa po natin doon, si Job po, pinagmamalaki siya ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa langit daw po kasi, ang kaaway, nakakakat siya, akyat panaog siya. Okay po? Kasi may first heaven tayo, second heaven, third heaven. Tuturo ko po yan sa inyo sa mga susunod. Sabi doon, sabi ng Diyos, nakita mo ba itong si Job? Alam ba siya ang pinakamatuwid, pinakamabait, talagang basta hindi gumagawa ng kasalanan na anak ko. O ngayon, di narinig yun ng kaaway, di ba? Kaya alam niyo ang sinabi ni Satan, sabi niya, sumagot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Tapos sa 10, iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa ka niya. Kasi si Job po talaga, dahil nga po nakita nating matuwid si Job, kaya may pagpapala po talaga siya. Talagang binigyan po siya ni Lord ng 10 anak, meron po siyang maraming hayop. Pag marami ka po mga kahayupan, ayan, po, di ba? Parang mayaman sila. Kasi hindi man naman po uso yung pera, yung ngayon, yung libo-libo natin. Hindi yun, walang itatapat din sa mga hayop na meron po sila nun, di ba? Ganun po, mayaman kapag may mga ganun. Tapos may mga alipin din po si Job. At alam niyo po ang nangyari, ano sabi ng Diyos? Sige, pinayagan niya yung kaaway, sabi kasi ng demonyo, naku, sumusunod lang yan sa'yo kasi mabuti, maayos ang kalagayan yan. Tingnan mo, alisin mo lahat dyan. Naku, isusumpa ka niyan sa mukha mo. Ganun ganun katabang po yung kaaway, no? Talagang yung Diyos ay sinabihan niya ng ganun. Tapos sabi ni Lord sa kanya, sige, gawan mo siya ng ganyan, huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya ngayon, inalaw ni Lord. Kaya pang problema, dito po natin malalaman, ang problema, inaalaw yun ni Lord. Isang bagay na bakit niya inaalaw? Kasi titignan ni Lord, mahal kaya talaga ako nito? Tingnan nga natin kung talagang susunod yan. Kaya ganun po. Pero nakita niyo po, alam niyo sa kwento ni Job, talaga naman pagkasunod ng verse, dumating yung mga alipin, sabi kay Job,
may birthday yan po sa mga dun po sa bahay ng anak nyo. At lahat po sila may matinding hangin na dumating at namatay po silang lahat dun. Unang report, patay ang lahat ng anak ni Job. Sunod, pangalawa, may dumating na naman. Yung mga kahayupan, ang mga alagang hayop daw po, may dumating na mga mananalakay at kinuha lahat ng mga hayop, ng mga alaga niya. Tatlong uri po yun kinuha. At sunod, hindi lang yun, maya-maya ang nangyari, nagkaroon pa ng mga sugat si Job. Pansin nyo na sunod-sunod yung problema, ganun po ba naranasan natin? Kung hindi pa, that means wala po tayong karapatang magreklamo sa Diyos. Kasi si Job, lahat ng meron, at ang pinakamasakit, yung pinakamamahal niyang asawa, alam niyo po ang sabi, nung nakitang si Job, ang dami niya ng sugat, at ang daming problema, sabi niya, alam mo, iwan mo na ang Diyos mo, at sumpain mo na siya. At saka umalis yung asawa niya. At ngayon, naiwan pong si Job mag-isa. Kaya sinasabi doon na itong si Job, alam niyo po, hindi siya partial na Kristiyano. Hindi rin siya transactional na Kristiyano. Na nung kinuha, alam niyo ang sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Nasabi niyo po ba yun? Pag may problema kayo, praise God! Kaya ganun si Job na kinuha lahat, purihin ang Panginoon. Hindi yung kinuha ni Lord, kinuha ang lahat, di na ako maglilingkod kay Lord. Mahina na ako. Hindi po ganon. Dumating din sa punto si Job, pag binasa niyo po yun, ayoko na po kayong pasinungalingan, merong mga pagkakataong kina-question na niya na si Lord kasi may tatlo pong kaibigan na dumating. Tapos ang lagi sinasabi, kaya ka talaga nagkaganyan kasi makasalanan ka. Di ba? Kaya ka nagkasakit kasi makasalanan ka. Hindi na pinabayaan ka ng Diyos. May mga ganun po sila, kaibigan yun ha? Talaga namang walang kahit isang natira kay Job. Kaibigan, ganun din yung sinabi. Di ba po? Kaya ang nangyari, sabi niya, Lord, bakit sana hindi mo lang po ako binuhay kung ganito lang po maya? May mga sinabi po siyang ganun. Pero pagdating ng 38, sumagot ang Diyos, nasaan ka nung pinapakain ko sa ilog yung mga buwaya? Nasaan ka nung nilagay ko tong mga Orions? Itong mga ganito, yung mga nakalagay sa paligid. Nasaan ka ng mga panahon na yan? At naisip ni Job na, Lord, sorry po, wala po pala akong kaalam-alam. Di ba nabanggit niya na, Lord, sorry, dapat di po kita kina-question. Kaya alam niyo po, sa pinakalas ng kwento, dinoble ng Diyos lahat ng pagpapala kay Job. Di ba ganun po tayo? Pag may problema, sabi, great battles, ang kasunod, great blessing. Kasi kung walang battles, walang blessing. Ganun din sa atin, di ba? Tandaan niyo naging ganun. Kaya sa church, may mga marinig talagang, may mga kukutya talaga, may mga magsasabi, ang init sa church nyo, ang ganto-ganto, ganyan-ganyan. Marami talaga akong minsan pakita pa, wala pang maatin, di ba? May mga ganun talaga, pero pag may battles, may blessing. Kaya hindi yun yung magpapayak yun sa akin ng konti lang, iyak ka ng konti, katulad kay Job, pero after nun, sasaya ka, naliligaya ka na ulit kasi may pagpapala. At alam niyo po, isa pong reason na dapat hindi po tayo transactional na sa pagsunod natin sa Diyos, kasi ito pong si Jephthah. Nakakalungkot po, di ba, itsura pa lang niya, di ba, nagpipighat din na siya. Bakit kaya? Kasi po itong si Jephthah, isa po siyang, kung ang kwento niya po, kung mag-MMK po tayo, siya daw po ay anak ng isang harlot o parang bayarang babae. Tapos yung mga kapatid niya talaga, hindi niya talaga tunay na kapatid, para siyang anak sa labas. Para po siya natawag na bastardo. Kaya po ang nangyari sa kanya, di ba, na napunta siya sa kung saan saang lugar, parang naging gangster nga po siya. Tapos, ikilala po siya ng mga Israelita. Pinuntahan siya ngayon na, tulungan mo kami, labanan natin yung mga kalaban. O ngayon, ito po ang vow. Ito ang sinabi ni Jephthah. Sabi niya, Panginoon, kapag po pinalalo mo po sa akin ang laban na ito, kung sino ang unang lalabas sa bahay ko, ibibigay ko yun sa'yo. I-offer niya daw po sa Diyos. Nung unang pananong offering, papatayin mo yun para sa Diyos, di ba po? Kaya ang nangyari, lumaban na. Lumaban na ang gangster na si Jephthah, di ba po? At ngayon, nanalo siya. Dito tuwa, ang saya-saya niya. Pag uwi niya, alam niya po kung sino unang lumabas. Ang nakakalungkot, sa pamilya po nila, nag-iisa lang ang anak niya. Di ba? Na ibig sabihin, siguro isip niya, baka lumabas yung gambing namin. Kasi may gambing sa loob ng bahay eh. Baka lumabas yung alipin ko. Pero syempre, sino bang una magsasaya pag nanalo ang kamag-anak mo? Siyempre, sarili mong angkan, di ba? Ang unang naman yung lumabas yung alipin, ang galing mo talaga, master. Sabihin din ng kabayo, ang galing mo talaga. Hindi pwedeng ganon. Kaya anak, yung tuwang-tuwa. Hindi niya alam, i-offer pala siya kay Lord kasi yun yung vow. Kaya huwag tayo makipag-transaction kay Lord, ha? Huwag natin sabihin kay Lord na susunod lang po ako, Lord, kapag ganito. Kasi katulad ng kwento niya, sabi, it is a tragic vow. Na kung saan, maling-mali. Kasi alam niyo po, in-offer niya, kaya yung anak niya pagkasabi, sabi niya,
bakit ikaw ang unang lumabas? Sinabi ko kay Lord na ganyan-ganyan. Kaya ang anak niya, alam niyo po ginawa, pumunta ng bundok ng 2 buwan, umiyak lang ng umiyak. At sabi nga, hindi natin alam kung ano ang kwento, kung siya ba ay pinatay para sa Diyos o siya ba ay naglingkod, naging lingkod sa templo. Pero ang pinakabagay lang tinuturo sa atin dito, huwag tayo makipag-transaction sa Diyos. Okay po, na Lord, kapag po may 1 million na po ako, saka lang, kapag mayaman ako, Lord, sure na sure, mag-order na po ako ng isang aircon na napakalaki sa church. Minsan mga ganun po tayong transaction, di ba? Pero may sabi nga po sa amin na yung mga kabataan na nangako na pagpastor, yung sa pastor pa po namin, di ba? Pastor, kapag may trabaho na po ako, ito po ang gagawin ko. Nung nagtrabaho na wala na po, hindi na ibigay yung dapat sabihin, di ba? Kaya yung mga ganun pong obedience na may transaction tayo kay Lord, hindi daw po sila po yung mga taong hindi lalago sa Panginoon. At sabi nga po sila yung mga Kristiyano na pwedeng sabi isipin na, ano ba kung kailan lang ba okay, saka lang magiging ganyan. At yung mga transactional po, sila rin po yung mga talagang sinasabi dito na alam po nila na dapat umattend ng gawain, alam nilang dapat ito gawin, pero minsan may mga inuna pa silang transaction. Kung wari ay, ano po kasi, yung alam mo, pwede mo naman kitain ng after na lang nito siguro, pero yung time na yung kumpara kay Lord, ayun pa yung tinime mo para sa Panginoon. Ayun po yung mga time na kapag nakikipag-transactions ka sa Panginoon, may hirapan tayong lumago kay Lord. Pero ito po ang maganda sa huli. Ito pong dapat tayo ito yung dapat i-claim natin ha, maging intentional na mga obedient tayo sa Diyos. Na ibig sabihin katulad po ng good soil. Sabi ko po sa inyo, di ba, sa pang-4 na lupa, ito yung tinatawag na pinag-pray natin, Lord, gawin mo po kaming matabang lupa nang sa gayon mapagtamnan kami ng mga salita mo at lumago sa aming mga buhay. At alam niyo po yung good soil, sa mga farmers, sa mga nagtatanim, di ba, alam nila na kailangan, hindi ka pwede magtanim sa sementadong lupa, di ba? O sa bato, kasi alam nilang tutubo naman, pero hindi mo talaga nakakasigurado kung tatagal. Pero pag good soil, yun, sabi diyan, sa Bible, siya itumubo ng masagana, 30 folds, 60 folds, at 100 folds. Ganun daw po. Kaya tayo dapat daw, ang uri natin sa pagsunod sa Panginoon, kamusta ang pagsunod natin, dapat intentional. Kapag daw gusto mo talaga, merong paraan. Di ba totoo yun? Sinasabi po yan eh, pag gusto mo, may paraan. Pero pag ayaw mo, maraming dahilan. Kaya ang intentional, ito yung sinasabing, gugustuhin mo, pipiliin mo, kahit anong mangyari, gagawin mo. Sabi diyan, sila yung mga sumusunod kay Lord, kahit maganda o hindi ang sitwasyon. Narinig, yung may mga time na sabi sa amin, meron kasing, di ba dumating po sa punto na nawala na nga po ang aming mga magulang. Tapos may mga time na nagsisimba sila Mary noon, parang nasa St. Peter ay nasa Cavite, nantay ko yung sa morgue. Tapos parang may time na, nung naayos na po yung parang nailibing na si mama, gano'n siya, nakikita pa rin kami sa church. Parang may mga nagsasabi sa amin na, grabe ang tapang nyo, na parang ganyan. Pero hindi nila alam kung gaano yung iyak namin tuwing gabi, tuwing walang kasama, di ba? Tapos nakikita nila, sa simbahan pa rin po kami. Hindi nila makikita na, ang pangit ng sitwasyon, nagluluksa ako eh. Ayoko muna pumunta kay Lord. Sabi nga po, kung kailan ka malungkot, kung kailan ka hirap na hirap, dapat dun ka sa Panginoon lalo. Di ba na parang dumating na ba kayo sa punto ng buhay nyo na, ako po dumating na ako sa punto na hihilo talaga, kahit Sunday, sakit ng ulo ko. Kaya na to, umaga pagising ko, sinisibon talaga ako, tapos ang sakit ng lamunan ko. Pero nag-pray talaga ako na, Lord, hindi po pwede to. Parang dumating na po kayo sa punto na medyo masama pakaramdam mo, pero dahil nga mahal mo ang Diyos, intentionally pupunta ka pa rin. Intentionally talagang pipiliin mo ang Diyos. Merong sitwasyon na parang hindi maganda, katulad ng sinabi ko pa sa inyo, di ba, yung pastor, sabi ng asawa niya, namatay na yung anak natin. Pero nung sabi ng pastor, sige mamaya na yan, mag-i-preach muna ako. Pumunta sila ng simbahan. After mag-preach, di ba, umiyak yung pastor, namatay na po ang anak ko. Tapos lahat sila nag-iyakan kasi mahal nila yung pastor nila, yung mga member nakiiyak, di ba po, nakisama sa bahay. Pag uwi ng bahay, nakita yung anak naglalaro. Di ba? At lahat sila, umiyak sila for the meantime, pero nangiti at saka nagkagalakan sila after nun. Kasi ganyan po ang intentional na Kristiyano. Walang dahi-dahilan. Wala pong reason na ganito, kesyo ganyan po kasi, kesyo ganito po kasi. Kasi kung gusto mong sumunod sa Panginoon, marami po tayong paraan. Naintindihan po? Kaya sabi diyan, may pera o wala, nandun pa rin sila. Ayan yung mga intentional na hindi naman po kami titingnan, tingin ko nga kung ilan ibibigay ni Jerwin, di ba ibigay ni Tita Ro, di ba hindi naman po ganun eh. May pera ka ba? Hindi naman po masapin. Sa church, hindi naman po talaga pag may pera lang yung pupunta dito ha. Pag walang pera, bawal magsimula. Wala naman pong ganun, di ba? Kaya kahit wala kang pera nakatanggap pa namin dito. Pinagdaanan po namin yan, di ba? At sabi diyan, sila din yung even if at hindi what if. Kahit na, mag-isimba pa rin ako, hindi yung paano kaya? Diba? Nasabi ito po kasi yan, nasabi ng
may kwento dyan mamaya sa kasunod. Sabi niya, nililigtas kami ng Panginoon at kung hindi man, hindi pa rin kami luluhod sa rebulto na yan. Saan po natin matatagpuan? Sa next na slide po, ayan, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Una-muna, syempre, itong si Daniel, alam niyo po, di ba, nakwento ko na sa inyo sa preaching to, para pag nabasa niyo sa Bible, alam niyo na po, di ba? Nasabi diyan, nagkaroon ng ordinansa na walang magpipray sa bahay o kahit saan, sa loob ng 3 araw, kundi sa Diyos lang. Itong si Daniel, buhay niyang mag-pray. Umaga, tanghali, gabi, nagpipray po siya. Kaya maya-maya, nung time niya na mag-pray, nag-pray siya sa may, malapit daw po sa bintana. Kaya nakita ng mga sumbungero at sumbungera, di ba? Na nagpipray si Daniel. Hindi po sumunod sa hari. Kaya alam nyo, ang nangyari, dinala ngayon to si Daniel saan? Sa lions din, sa kulungan ng mga leon. At yung mga leon na to, alam nyo po ba, sabi po dun sa kwento sa Bible, di pa sila kumakain. Di ba? Sin talagang parang, kahit ano na siguro, kasakmalin nun, pag may nakita yun, talagang ginutumpo. Pero pagdating daw po dun sa kulungan, si Daniel, hindi po siya pinakilaman. Alam niyo kung bakit? Kasi totoo po ang Diyos na meron siya. Ito po yung sinasabing kahit na, even if, kahit hindi ako sundin, ng iligtas ng Panginoon ngayon, o iligtas niya ako, pupunta pa rin ako. Kahit alam ni Daniel, mapapahamak ako pag magpipray ako. Pero nagpray pa rin po siya. Kaya nga po may mga jokes sila na tinanggalan daw po ng mga ngipin yung nabungi daw po yung leon. Pero joke na wala po sinabi yun sa Bible. Ang sinabi lang na totoo, hindi kinain si Daniel. Pero alam niyo po, pagtapos na lang inalis si Daniel doon, yung mga nagsumbong inilagay doon, wala pa sa dulo ng buto na lang ang natira sa kanila. Ganun po kagutom yung mga leon na yun. Pero dahil naniwala siya sa Diyos, ano bang nangyari? Talagang tinulungan po siya ng Panginoon. Sunod po yung 3 kaibigan ni Daniel. Ito po sila, yung sinabi ko sa inyo na tulungan o hindi man kami tulungan ng Diyos, maglilingkod kami sa Panginoon. Hindi kami luluhod dyan sa sa Diyos-Diyosan nyo. Kasi sa Israel, sino lang daw po ang sinabing susundin mo? Ang Diyos lang. Kaya ito pong si Shadrach, si Meshach, tsaka si Abednego, dumating ang panahon na sabi ang rebulto na yan, kapag narinig yung ang trompeta, ang mga tugtugan, luluhod kayo lahat. Kaya yung mga tao, di ba, hindi po yung mga Kristiyano, hindi mga Israelita yan, kasi nasa po sila Babylon, ibig sabihin mga wala po yung Diyos, kaya sumusunod po sila sa hari, sa utos ng tao lang, di ba po? Kaya lahat nagnunuhuran. Pero meron 3 nang ibabaw, di ba? Nakatayo. At sila po yung 3 magkakaibigan. At pinatawag sila ngayon. Totoo ba na hindi kayo lumuhod? Kaya sabi, di ba, uulitin ko, patutugtugin ko ang mga trompeta, ang lahat ng mga tugtugin dito, musika, at lumuhod kayo. Pero pinakita nila sa hari na hindi po kami luluhod dyan. Ang Diyos lang ang luluhuran namin. Ganun po sila katapang. Kaya alam niyo ang ginawa sa kanila? Inilagay sa malaking oven. Sa pugon nga daw po, di ba? Na kung saan talaga namang 7 times yung init. Na kapag inilagay ka pa doon, talagang dapat sunog ka na. Pero alam niyo po ang amazing doon, pagkalagay sa kanila, apat na sila doon, kasama namin ang Diyos, di ba? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Kaya ibig sabihin po dyan, na sinamahan po sila ni Lord. Di ba? Nakita niyo po doon na talaga na nung nilabas sila, ay, kumpleto, walang nasunog. Di ba ang amazing? Kaya alam niyo, sa pagsunod po natin kay Lord, gagawa talaga si Lord ng mga miracle. Kung itatry mo lang mag-step out. Ganun pang intentional na pagsunod, na hindi mo kailangan ng kahit sinong tao, hindi mo kailangan ng kompromiso ng mga tao, hindi mo kailangan ng tulong ng mga tao. Kung napag-decision mo, susunod ka sa Diyos, no matter what, ano man ang mangyari, susundin mo pa rin ang Panginoon. Ito po, yung mga intentional na mga pagsunod natin, sila po yung mga Kristiyano na totoong talagang lalago sa Kristiyanong pamumuhay. Sila yung masasabi natin na, ay talaga tong Kristiyanong to, tatagal to. Kasi alam na alam ko, ang dami tong problemang pinagdaanan, pero nanatili siya sa Diyos. Kaya sa 3 pong yon, asa na po kayo doon? Kayo po ba yung partial na kung gusto nyo lang ito, ayan, di ba yung parang minsan, lulubog lilitaw, di ba? Pero sinabi, kapag ikaw ay intentional, ikaw talaga lagi kang makikita dyan. Ano man ang gawain, ano man ang sitwasyon, may ulan, may bagyo, basta may gawain, andun po kayo. Kaya ayun po yun. At sunod po, sabi dito, ano naman po o ano-ano po ba ang dapat sundin sa Diyos? Di ba sabi ko po sa inyo, iisa-isahin natin? Kasi baka may mga tanong kayong, hindi ko ba nasusunod si Lord? Ngayon po, ipapaliwanag natin isa-isa yung mga yan. Napakadami daw po ng utos ng Diyos.
Diba? Napakadami yan ang komandang Panginoon pag binasa niyo po. Pero ilan lang tong mga isinulat ko dito. Una, ito nga pong 10 Commandment. Kasi sabi nga, diba, ito ang batayan eh. Kung nasunod mo ang 10 utos ng Diyos, yung mga ibang utos na nabanggit sa Bible, di mo na kailangan. Okay? Sa Old Testament po yan, ha? Kasi sa New Testament, binago yan ng Diyos. Ni Jesus. Anong sinabi? Hindi pala binago, inano niya lang, ni-revise. Anong ginawa niya? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And love your neighbor as yourself. Ginawang dalawa, hinati. Yung 1 to 4 para sa Diyos, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. At yung 5 to 10, ginawang love your neighbor as you love yourself. Na kung saan ganun daw po yun. Kaya ito ang 10 commandment. Una, sabi diyan, no other gods before me. Ibig sabihin, walang mga idol. Sino dito? Lodi. Ayan, yung mga tawagan nyo, di ba? Sa Facebook, ganun yung mga ano eh. Ngayon, hindi na po ako nag-Facebook, kaya hindi ko na po nakikita kung ano man ang mga posts na kahit sino. Pero alam niyo po ba na, di ba, yung tayo, pag sinabing no other God before me, ito po yung sinasabi na minsan may mga Diyos-Diyosan po tayo sa buhay natin. May mga ano tayo, yung mga, minsan ang Diyos-Diyosan natin, cellphone natin, di ba? Ay, hindi ko kaya mabuhay ng wala ako sa pagising sa umaga hanggang gabi. Nakatutok sa cellphone, talaga naman, di ba po? At sunod, sa ano pang sabi diyan na no other gods before me. May mga times na kung ano daw po ang mas maraming oras na nilalaan mo, ayun ang Diyos mo. Kung totoong Diyos mo si Lord, maraming ang oras kay Lord. Pero kung nakikita mong parang iba yung nalalaanan ko ng Sunday lang si Lord, ibig sabihin hindi talaga siya ang Diyos mo. Ayun yung una ha. Meron na ba kayong gano'n? Talaga bang si Lord lang ang nag-iisang Diyos para sa inyo? O pangalawa, sabi diyan, no carved images or idol. Kaya nga po tayo, di ba? Ituturo ko po ito sa inyo. Tandaan niyo pong palagi na ang matamaan magbago ng buhay. Ang mga carved images o mga idol, ito po yung mga santo ninyo at santo nila. Di ba? May mga times po kasi tayo makikita sa bahay natin, may mga altar po tayo, di ba? May mga rebulto po tayo. Nagtuturo po sa amin dito, may tinanong po ako na isang para po fair naman po sa inyo, nagtanong po ako sa isang sakristan ng isang pare at isang pari din, na sabi ko, bakit po kayo nagkakaroon ng ganyan? Eh, ang linaw-linaw naman po sa Bible. Sabi ko pa sa kanya, nagbabasa ka bang Bible? Gano'n ko po talaga siya. Kasi sabi, at sumagot naman siyang hindi siya nagbabasa. Kaya pala. Kaya sinabi ko sa kanya yung Exodus 20, basahin mo. Sabi ko, hindi ito pang Katoliko, hindi ito pang Kristiyano, hindi ito pang Muslim, kundi pang tao to. Ibig sabihin, ang Bible pang tao. Okay po, kaya nung binasa niya yun, sabi ko, bakit kayo may ganyan? Sumagot yung pare. Sabi niya po, dahil, di ba, yung tao may mga picture kayo. May album kayo, di ba? Sabi ko, opo, meron. Sabi niya, parang ganun lang din yun. Ibig sabihin, parang inaalala mo lang. Tapos tinanong ko po ulit, kamag-anak mo? Sabi niya, hindi. Di ba? At naisip ko doon na, sabi ko, may picture naman talaga kami. Siyempre, pag may picture, alam mo ang picture nung nasa cellphone ko, yung hindi ko kilala yung kapitbahay. Di ba? Siyempre, hindi po, di ba? Kaya dahil kakilala niyo po ba yung mga nakalagay? May pangalan po siyang sinabi, pero isa lang po ang malinaw. Naguluhan din siya kasi sabi niya, oo nga, na ba't ko ba nilalagay yung mga yan? Di ba? Minsan nga po may mga ganun tayo na naglalagay tayo ng mga picture, ng mga rebulto. Tapos kapag may sunog nga po, sinong una mong niligtas? Yung rebulto ko, kailangan di ba sunog? Di ba po? Imbis nang sabi, ang Diyos ang magliligtas sa'yo, pero yung Diyos mo ang niligtas mo. Kaya may mga question na sabi pa po sa Isaiah, parang niluluhuran natin, pinagpiprayan natin, may mata pero di nakakakita. May kamay pero di nakakahawak. May mga paa pero di nakakalakad. Sabi niya, kung ano ang ginamit mo na pang sandok sa kinain mong pagkain o panghalo mo, ganun din ang kahoy na ginamit para dun sa rebulto na meron tayo. Kaya ibig sabihin po, di ba, may mga ganun po tayo, may mga carved images po tayo sa mga tahanan natin na minsan, hindi natin maalas sa sinisip natin na hindi dito ako nagpipray. Pero alam niyo po, i-direct na po natin kay Jesus, sa Diyos, kasi buhay naman po ang Diyos. Huwag na po nating idaan pa sa mga ganung bagay. Kasi minsan nga po, di ba, sa mga kwento sa horror, kung saan pa may church, saan pa may chapel na may mga rebulto, doon pa inaalihan ng mga masamang espiritu. Nakikita niyo po yun? Kasi hindi po yung kasinungalingan. Kahit ang mga palabas, pinasabi po, tinuturuan ng mga tao na kung meron kang rebulto dyan, pwedeng tirahan ng demonyo. Naintindihan? Pwedeng tirahan ng kung sino-sino po. Kaya, ayun po yung malalim doon. Pero ito naman po mga idols, ito naman yung mga minsan, mga artista nating favorite. Di ba? Ang wallpaper mo, yung favorite mong artista. O kaya yung nakalagay, ang laki-laki picture ni Coco Martin. Di ba? Ganun ba kayo? Tapos yung BTS, o kaya
army na yan, di ba? Mga ganun nakikita natin eh. Minsan, ayun, idol din po pala yun. Nasabi, hindi display lang namin yung pastora, ganda-ganda po kasi. Ang pogi po nila, di ba? Hindi po ganon. Paano kung doon ka na lumulot? Just. Di ba po sa mga ano din, sa mga, kung ano yung mga Taylor Swift na mga concert, sino doon gusto, sana makapunta ako sa concert ni Taylor Swift. Di ba parang devilish na nga daw po yun, di ba? Kasi talagang niluluhuran na nila yung yung si Taylor Swift talaga. Kung nakikita nyo naman, may mga sungay pa nga siyang inilalabas. Ang tawag po kasi dyan, mga idols po yan. Kaya, kapag okay lang naman po na magkaroon ka na kung crush mo yung artistang to, pero wag naman po lahat yung 1,000 na picture sa cellphone mo, di ba? Yun na lahat. Wag naman pong ganon. Kahit nga daw po minsan yung sarili natin, baka favorite o idol na natin, ha? Baka sa cellphone nyo, puro selfie nyo na yan, ha? Doon daw po malalaman kapag ikaw ay favorite mo na ang sarili mo, puro selfie mo, di ba? Pero kapag kapamilya nyo naman yan, okay lang, di ba? Lagi kang kasama, okay lang yun. Pero kapag puro mukha mo na yan, baka idols na daw po natin yan. Okay? O yan, pangalawa pa lang to, ha? Ano na ba? Napaperfect na ba natin? O, naka 2 points ka na bang tama? Hindi mo ba iniwasan na ba yan? O, 2 points na. Meron ako niyan, ha? O, pangatlo. Do not use the name of the Lord in vain. Huwag daw po natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturang bagay o walang kabuluhan. Yung ay, Diyos ko dahil, di ba? Diyos ko inday. Minsan may mga ganun po tayo na ginagawa po nating joke yung salitang Diyos, yung salitang Jesus, di ba? Meron pa doon nagsabi na, I don't need your Jesus Christ. Tapos, nag-smoke, nagsigarilyo po. After na, namatay po siya. Di ba? Na dapat hindi daw po natin ginojoke yung minamak natin si Lord. Meron po palabas sa Amerika. Tinasikan lang ng kotse ng putek. Sabi ng babae, Jesus Christ, gumanon, ginawang expression yung pangalan ni Jesus. Sinasabi po natin ang pangalan ni Jesus kasi makapangyarihan po to. At alam niyo tayo, pumapalad tayo kasi nasasabi natin eh. Pero alam niyo po sa Israel, hindi po nila mabanggit ang salitang Yahweh. Kaya po alam niyo, pag sinusulat nga lang po nila, wala pong vowels. Kasi talagang ganun nila ino-honor, ina-adore ang Diyos. Tayo magdalisim, Jesus Christ. Ang maganda naman si Jesus pero binandalisim po natin, di ba? Kaya wag daw po natin gamitin. Kaya yung mga do not use the name of the Lord, yung kahit mamatay pa ako ngayon, alam ng Diyos ang ginawa, alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Di ba? Pero sabi sa Bible, wag kang susumpa sa langit, ni sa lupa, di ba? Na wag daw po tayong ganon, na sumusumpa. Kaya tayo po, wala tayo. Ang mga tao, di po tayo pwede mangako. Libre kita, Tita Jane, sa Jollibee, ha? Next week. Wag pong ganon, wag kang mangako. Ang gawin mo talaga. At minsan, di ba, ginagamit mo yung pangalan ng Diyos sa mga walang katuturang bagay. Minsan may gano'n may mga tao po na pag gustong magkasala, yung Diyos nga, ganito ginawa, tapos ikaw, inaano mo kayo mga bakla, tomboy kami, tapos mahal nga kami ng Diyos. Gano'n po sila, di ba? Walang sinisino ang Diyos, lahat mahal ng Diyos. Pero mali yung konteksto. Di ba? Yung Diyos nga gumawa ng alak, kaya ayaw mag-inuman kami, o toma tayo dito, mga kumpare. Di ba? Hindi po ganon. Hindi po natin pwedeng sabihin. Tapos sabihin pa natin, si Abraham nga merong panibagong asawa eh. Si David nga kung sino-sinong kinukuha. Tapos kami ginaganyan mo na bawal kayo mag-asawa. Hindi po rin ganon. Ginagamit natin ang Diyos sa maling mga konteksto ng paniniwala po natin. Huwag po natin gawin yung mga bagay po yun. At nakita natin sa Bible, kung babasahin niyo po yun, yung mga sinasabi niyo po, pinarusahan ng Diyos ang mga kasalanan na pagkakamali na nagawa. At pangapat, sabi niya, keep the Sabbath day holy. Ano ibig sabihin niyan sa ibang version? Sabi po, alalahanin natin ang araw ng pagsamba. Di ba po? Sunday po talaga, utos to ng Diyos. Kaya pag may Sunday na hindi ka pala nagsimba, o kaya parang hindi ka nagisimba ng Sunday, isa lang ibig sabihin. Hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos. Di ba po? Kasi sabi nga, di ba, sundin po natin ang utos ng Panginoon. Kaya ayan po yan. Saka may mas malalim pa po yan. Ito, bababaw pa lang po yan. Meron talaga akong malalim na explanation sa mga yan, pero pag sa po, sa mga susunod na panahon, na pagsabay-sabay tayo nag-grow na po. At sunod sa 5, ito na po sa tao na po tayo. Honor your father, gather tuloy, your father and your mother. Sorry, nagkamali po ako ng type. Pero father po yan, ha? Sabi doon, i-honor natin ating mga magulang. Kasi alam niyo po, ito po yung pangako na merong kakibat na, ano nga ba yung blessing? Diba? Na ibig sabihin, pag in-honor mo yung father and mother mo, haba buhay mo. Diba? Kaya pala kapag ikaw talaga naman nakita, lahat ng utos ng mga magulang mo, sinunod mo, haba ang buhay mo. Kasi sila, alam nila yon. Alam yun ng mga magulang. Kaya ibig sabihin, sundin natin sila na, kaya di ba may mga question din, Tito? May mga time sasabihin ng magulang, huwag ka na magsimba ha?
Kasi sabi sa Bible, honor your mother and your father. Huwag kang magsisimba. Pero ano pa ang una? Pangilan yung honor your mother and father? Panglima. Ang una, yung Diyos. Kaya ibig sabihin, pag sinabi yung magulang nyo na, huwag ka mag-isimba ha, hindi ka pinapayagan ha, bawal yan ha, ayoko yan, ayoko ng ganyan-ganyan. Sabi po dito, honor mo sila, pero mas unahin natin ang Diyos. Okay po? At kami, bilang huwag po kayo mag-alala sa mga magulang natin dito, kakampi nyo po kami. Kapag po pasaway ang anak nyo, kasabay po kami babatok daan. Kapag gusto nyo po yung babatukan din po namin, huwag kayong mag-alala. Diba? Kasi gusto po namin na ma-honor din po ang mga magulang. Kahit po kami, talaga namang sumusunod po kami sa magulang namin. Okay po, kasi alam namin na ito ang utos ng Diyos. At sunod pa, pang-anim, do not kill. Sa mga tao na po yan. Magpapatay. Di ba po? At sabi ni Yes, di ba? Kapag daw po pala, ang ginawa natin sa pagpatay, nasa isip lang natin, sana masunog bahay nila. Sana mas bagapato. Ano po pala yun? Do not kill. Isa na pala yun na mga bagay na pumapatay ka na pala. Kasi pinag-pray mo siya ng masama. Okay po? Pang-7. Do not commit adultery. Huwag daw po tayong mag-commit ng adultery. Ito yung yung may asawa ka naman, pupunta ka pa sa iba. Di ba? Kaya nga po sabi dito yung sa do not commit adultery, ito yung sinasabi na kung sino ang talagang pinakasalan mo. Kaya nga po ang kasal napakasagrado. Di ba po? Kaya minsan may mga taong ayaw pa kasi sa panahon natin ngayon, ang dami live-in na lang po sila. Kasi ang sinasabi nila, kasi testing muna namin kung kami ba? Nagkaanak na kayo, testing pa? Di ba? Hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganun. Ang tawag dyan ay fornication at adultery ang tawag po dyan. Kung hindi mo asawa at tapos nagkaanak ka doon, hindi ka naman kinasal, that means adultery. Kaya nga po ang blessing nasa kasal. Po kasi ito, yung asawa mo ito talaga, pero may iba kang pinupuntahan, hindi din po yun pwede. Kaya possible na kaya siguro may mga problema pa tayo sa buhay baka kasi may mga ganun tayong di sinusunod sa Diyos. At pwede po natin ipatama ito, tandaan niyo po kung may mali tayo ngayon, pwede natin ipatama sa Panginoon. I-ask po natin kay Lord, pwede sa through counseling, ito po kasi yung problema ko, paano ko po gagawin. Pwede kayo mag-ask sa mga pastor, kung gusto nyo magpa-counsel. Sunod po, number 8, do not steal. O minsan kahit simpleng bagay, may mga pag-steal na, piso lang naman siguro to, okay lang to, nanakawin ko, hindi pa rin po. Ayaw po yan ng Diyos. Okay? Kaya, maliit o malaki, basta ninakaw mo. Sabi nga, anong tawag kapag kinuha mo nang hindi sa'yo? Magnanakaw, di ba? Kumari, kung kinuha mo ballpen ng classmate mo, tatago ko lang naman. Dahil parang limutan mo ibalik, di ba? O yun, nanakaw mo na siya, di ba? E di sa'yo na yun. Kaya bawal din po yan. Sunod, do not lie. Yung mga simpleng mga pagsinungaling, kumain ka na ba? Ay, hindi pa po. Binigyan ka ba ng pera ni ganito? Ay, wala pa po, pengi. Diba? Yung mga ganyang donut, yung mga lie na yan, bawal din po yan. Minsan nakala natin, white lies lang to. Tingnan mo, ang bait ko, punta pa rin akong langit. Hindi po. Kasi hindi mo alam yung para sa simple pagsinungaling mo, hindi mo tingin yung tawad kay Lord, baka hindi ka makapatawad sa bagay na yan. At sunod po, do not envy. Wag daw po tayong maiinggit. Na minsan, mag-ano rin po pala yun, yung parang sa atin pala, kaya pala may mga times na hindi pala tayo nakasunod kay Lord. Kasi may mga times na naiinggit pa pala po tayo, di ba? May mga times na may mga ganyan pala tayo. At alam niyo po, ako, hindi na po talaga exempted sa lahat ng yan. Talagang may mga times talaga, ng mga kabataan, ng mga panong hindi ko pa kilala si Lord, nagawa ko yung mga yan. Yung mga iba dyan pala. Kasi yung iba hindi ko naman po talaga nagawa. Ayan. Kaya sabi nga po dito, di ba? Tandaan natin, ayan po ang 10 commandments. Kung nagawa na natin yan, that means, edi okay. Pero may isa po akong paalala sa inyo. Meron pong isang lalaki, rich young ruler. Mayaman po ito. Sabi niya, Panginoon, gusto ko po sa inyong sumunod. Ano po ang dapat kong gawin? Binanggit niya ni Lord, ni Jesus, yung 10 yan. Sabi nung lalaki na yon na mayaman. Sabi niya, nagawa ko na po yan lahat. O ngayon, sabi ni Jesus, sige, ito na ang gawin mo. Umuwi ka sa bahay niyo, ibenta mo lahat ng kayamanan mo at ibigay sa mahihirap. Alam niyo po ba yung tsura nung mayaman na lalaki? Umuwing malungkot. Kasi hindi niya po maibigay kay Lord yung kayamanan na meron siya. Kaya meron po ba tayong mga possession? O kahit hindi po kayamanan yung mga iisip mong treasure, yung iisip mong akin to, ganito to. Pag di na po natin may suko sa Panginoon, pwedeng hindi pa rin natin nasusunod ang Panginoon. Okay po? Kaya ayan, sabi ko sa inyo, di ba? Sabi kanina, bakit hindi pa napagpapala? Kasi may hindi pa sinusunod. O sunod po, pangalawa. Sunod na slide po. Sabi dyan, reading your Bible. O ito po ba binabasa natin ang Bible natin? O ang lagi natin sa isip ay, nasa puso ko si Lord, mahal ko si Lord.
Alam niyo po, alam ni Lord kung mahal niyo talaga siya, at alam din ng Panginoon kung totoo po tayo sa Kanya. Kasi ito pala ay utos. Utos na may kaakibat na pagpapala. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Umaga, tanghali, gabi, nabasa ba natin? Kanina bago umalis, nabasa po ba? Kahapon, bago ka matulog, kagabi, nabasa mo po ba? Ibig sabihin, sabi niya pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Paano daw natin magagawa ang commandment ng Panginoon? Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Anong sabi po? Kung gagawin mo. May kakibat na pangako kung gagawin daw po natin. Uunlad ka. Bakit walang pag-unlad? Wala ang pagbasa. Bakit wala ang tagumpay? Wala sa Bible. Di ba po? That means kailangan talaga na ang Bible basahin mo, hindi ang cellphone mo. Di ba? Ang dami mong oras manood ng YouTube, manood ng Netflix, ang dami mong oras mobile games, ang dami mong oras mag-Roblox ba yan? O kung ano-ano pinapatama pati bata, pati nood ka ng Disney Princess, di ba? Pero yung Bible, marunong ka namang magbasa ng abakada, kahit pasimple, di ba? Hindi po natin mabasa. Kaya ngayon pa lang, habang kabataan ka pa lang, basahin mo na ang Bible. Habang kabataan ka pa lang, alamin mo na po ito, di ba? Nang sa gayon, sabi diyan, matutunan mo ang katotohanan. At alam niyo po, kaya pala may mga times na, kaya pala parang hinang-hina tayo sa problema natin, kasi minsan po pala, may Bible na nagpapalakas naman pala sa atin, pero nalilimutan po pala nating basahin. Alam niyo po, isa po ito sa bagay na sabi po sa amin, alam na namin kapag yung tao malungkutin, kapag yung tao dumating na yung problema, hindi mo makikita sa church. Kasi isa sa problema ng tao na yun, hindi niya po napagbulay-bulayan yung salita ng Diyos. Pero yung tao po, ito po isa po ito sa testimony ko kasi dumating din po talaga ako sa panahon pinagbawalan ako ng magulang ko. Nakwento ko naman po yun sa inyo, di ba? Pero ano lang po ang nag-iisang meron ako na iwan sa akin. Hindi po ang pag-isimba, kundi yung Bible. At habang binabasa ko po ang Bible, alam niyo po, na hindi pa man na ituturo sa akin sa preaching yung mga yon, nalalaman ko na. Kasi napakahalaga, Word of God, mismong si Jesus pala, ang binabasa ko po kasi. Kaya tayo po, basahin po natin, bata, matanda, di ba, pwede nyo po basahin ang Bible. Nang sa gayon, di ba, kapag meron kang parang tanong, parang isipin mo, tama po ba itong ginagawa ko? Kahit di mo na po tanungin, pero kung nabasa mo yung Bible, malalaman mo na po ang sagot. Okay po, kasi ang Bible, wisdom po yan. O sunod, pangatlo, pananalangin, inutos rin ng Diyos, di ba? Lagi tayong manalangin. O kayo po ba, lagi po kayo nagpipray? Lagi po ba talaga, oras-oras, di ba? Talagang hindi ba inalingat sa inyo? Pero ito ang tanong, sabi nga po sa amin, di ba? Sasabihin natin, opo, nagpipray po kami. O, asan ka ng prayer meeting? Opo, nagpipray po kami. Asan ka ng prayer night? Di ba? Ayun na nga lang yung dalawang way. Papakita mo na sana totoong nagpipray ka. Wala ka pa. Nagpipray po ako sa bahay. Oo, alam namin yun. Pero hindi namin alam kung sure ba talagang 100% alam mo yung pinagpipray mo. Di ba po? Kaya nga po may mga gawain tayong ganyan. Kasi lahat tayo, tinuturuan tayo isa-isa eh. Lahat po tayo naayos po yan. At sabi nga, nung wala pa pong gawain na ganyan, yung mga tao talaga, nagbabahay-bahay sa bahay na nanalangin, sa bawat mga bahay, nagtitipon-tipon po sila. Kaya ngayon, di ba, isipin niyo pang palagi, totoo ba? Kasi kung totoo nag-pray ka talaga, sa toong buhay mo, kahit yung prayer meeting hindi mo kakalimutan. Kasi buhay mo yun, normal yun sa akin. Kaya yung gawain normal, pupuntahan ko talaga yan. Diba? Hindi po ako nagpaparinig, pero ito po ang katotohanan. Di ba na kung saan, ang pananalangin napakahalaga. Alam niyo po kung bakit? Kasi maraming target ang kaaway sa atin. Gusto kanyang sirain. Kailan ka maprotektahan? Once na tumawag ka sa Diyos. Panginoon, ingatan mo po ako. Panginoon, tulungan mo po ako. Kaya minsan, wardi-wardi buhay, di maayos ang sa bahay, di ba? Minsan, nagugulat ka, ba't inaaway ako ng pamilya ko? Kailan okay naman kami. Kasi minsan, baka nalilimutan natin manalangin. Di ba po? At kung minsan kung nanalangin ka naman talaga, bakit may ganun pa rin? Baka hindi mo pa rin tinatawag ang totoong Diyos? Kasi may mga times may ganun po eh. Nag-pray po talaga ako. Pero pag tinanong mo, sige nga po, parinig nga po ano yung prayer nyo. Hindi niya po masabi. Kasi di ba, dahil nga po hindi niya alam kung ano talaga ang dapat niya ipag-pray. Kaya dapat tayo po, talagang inutusin ng Panginoon, lagi tayong manalangin. Hindi po para sa sarili natin, lang, kundi sabi doon, sa tulong ng Panginoon, napoprotektahan po tayo. Sunod po, pakinext na nga po. Ayan, sabi diyan yung pag-attend sa gawain. Di ba? Ito pong Sunday, gawain din po ito. Kaya sabi kasi diyan sa Bible, di ba? Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin. Gaya ng nakaugalian
ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong malapit na ang huling mga araw. Sinasabi po dito na kung ang panahon pa lang ngayon, pa-worse na po ng pa-worse, dapat ang tao nakikita na yan sa simbahan. Dapat po ang tao nakikita na sa pag-attend ng mga gawain. Kasi ito na lang po ang nag-iisang talagang magpapalakas sa atin, tutulong po sa atin. Kaya di ba yung pagsisimba talaga, utos na yun ng Diyos eh. Sabi nga po ng Bible, di ba, keep the Sabbath day holy. Kaya ang Sunday talaga para kay Lord. Para sa Kanya, hindi para sa family bonding, hindi para sa Laba Day, hindi para sa ganito. Pwede mo namang gawin yun na may pag-uwi po natin. Di ba sa church hanggang 12 lang naman po tayo eh. Kung mag-extend pa, mga 2 p.m., 3 p.m. Pero sa bahay, magagawa po natin yung mga iba pa po nating gagawin. Okay, utos po ng Diyos ha. Kaya, ayan, sa mga yan, meron na ba tayo na perfect na po ba natin? Sabi ko po sa inyo, di ba? 52 weeks lang ang meron tayo. 52 to 53 weeks. Again po, nasa 36 weeks na po tayo ng taon. O, nakailang simba ka na? Ibig 36 na simba na dapat tayo. At kung may absent pa, kung may kulang man, bawi pa rin po tayo, di ba? Pwedeng bumawi palagi. At sunod po, sabi diyan, ito magbibigay, di ba? Lagi itong question. Kaya huwag kayo masyadong tingin sa Facebook, ha? Kasi may mga sinasabi doon, bakit ba yung magbibigay? Yung mga may mga nababasa po ako doon dati na kaya lang naman kinukulit ng mga pastor yung magbibigay para yumaman sila eh. Yumaman po ba kami? Di ba? Kasi yun daw po yung sahod. Para may mga ganun, pero hindi po nila alam ang katotohanan. Ayun po, yung mga taong hindi kasi nila nabasa ang Bible. Ang sabi po kasi ng Bible, pero ngayon, hinahamon po kayo na subukan ninyo akong Panginoong makapangyarihan. Si Lord po nagsabi, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga kapikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalahan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ng sobra-sobra ang pagpapala sa atin daw ng mga tahanan. Sige, ano gawin natin ha? Makinig po kayo. Ngayon, sa pagbibigay, tandaan natin, andito po kasi yung sikreto. May mga hindi po kasi nakapakinig nito eh. Nandito po ang sikreto. Bakit po lagi tayong kulang? May mga times po kasi parang ikaw, parang naisip mo, bakit ako laging wala? Kasi pala, baka ito, wala ka rin ginawa. Di ba sabi nga po, may mga pagkakataon kumare. Sige tayo po, mag-usap tayo ng masinsinan ha. Kumare lang talaga, ang natanggap mo talaga ngayong isang linggo, 50 lang talaga, 100, pamasahe lang talaga. Pero dapat tandaan mo, kahit sakto lang yun, yun lang talaga yung tanggap mo, yung 10 piso nun, ito po makinig kayo ha, yung ika po nun, yung 10%, wag niyo pong kakalimutang alisin. Kasi alam niyo po kung bakit pag inalis niyo yun at binigay niyo sa Diyos, bibigyan niya kayo sa susunod. Kaya po pala minsan, nakakatanggap ka. Minsan may tanggap ako. Minsan meron akong pera. Minsan wala. Kasi po pala, hindi pala tayo tapat sa gantong bagay. Di ba po? Na kung saan, sa mga anak, wari po, kung ang nanay, nasa inyo talaga lahat ang budget, di ba? Nasa inyo nakasalalay ang pagyaman o pag-unlad ng pamilya nyo. Hindi naman sa pamilya nyo lang po. Kuwari, talagang asawa, binigay talaga sa inyo lahat. Nasa inyo po ang pag-unlad ng pamilya nyo kung talagang magkakaroon kayo ng budget sa isang linggo o wala. Kasi kung inabot yan sa'yo at mabudgetin mo yan at tinanggal mo yung para sa Diyos, tingnan mo, subukin mo ang Panginoon, hindi kayo magkukulang. Pero may mga times na sinisunungalingan natin ang Diyos, diba? Karoon ka talaga ng 1,000. Pero ang binigay mo lang, 10 lang bibigay ko. 1,000 yun, diba? Ilan ang 10% ng 1,000? 100. Diba? Maging tapat lang daw po tayo dyan. Pagpapalain, padadalhan tayo ng ulan o ibuhos ang pagpapala sa ating lahat. Si Donnie Pangilinan nga po, di ba, tighter siya. Sabi niya po nung in-interview siya ni Karen Davila ba yun? O kung sino nag-interview sa kanya dati. Sabi po niya, ano ba naman yung 10%? Nasa akin naman yung 90%. Ano ba naman yung sa 1,000, 100K Lord, nasa akin naman yung 900. Di ba, ganun po siya. Bata pa lang po siya, naturuan na siya. Kaya po ang batang naturuan, pagtanda po yan, hindi po yan namumulubi, di ka din problema kasi pag alam niya magbigay, hindi yan mawawalan. Di ba, mawalan niya ng trabaho pero magulat ka, meron niyang pagkain. Mawalan ng trabaho ngayon pero magulat ka, ang dami sagana sa buhay. Kasi alam po ang magbibigay. Kasi isa sa mga utos ng Diyos yan. Kaya ngayon sa church, di ba, meron ba kayong mga times na dumadaan, may envelope naman ako, dumadaan yun, wala akong binibigay. Pero totoo, sa isang linggo, meron naman talaga ako. Kahit nga daw piso, alam niyo po ako, ganun po ako nung bata ako, 70 lang po ba ko, di ba, sabi ko po sa inyo, at minsan wala.
Kaya ayokong dadaan yung offering bag na kahit piso hindi ko ibigay. Nasabi ko, Lord, may piso po akong nakita sa kalsada habang naglalakad ako. Yun, inuhulog ko po yun. Kasi naiisip ko na, after nito, pagpapalaan ako ni Lord. After nito, pamilya ko ang mapagpapala. Kaya minsan kapag sa akin po inaabot dati, nung pandemic, sa akin inaabot po yung budget. Ako kukuha ng budget doon. Tinataytsan ko talaga yun. Bahala sila kung magtanong, asan yung pera nito? Ay, bahala ka na kay Lord, di ba? Kaya hindi na po kami nagutom nung pandemic, di ba? Kaya ganun yung mga ganung bagay yun. Kasi ano ba naman nga naman talaga ang 10 piso sa 90 na meron ka sa 100, di ba? Na meron ka. Kaya minsan, question mo sarili mo bakit lagi kang wala? Baka kasi pag may dumating na pera o budget o kung ano man, baka kasi nalilimutan mo ang Diyos. Di ba sabi ko po yun sa inyo na meron po kaming kilalang ganun dati na kung kailan kumita, biglang nawala, nung wala na naman siyang pera, andyan na naman siya. Tapos sabi niya, wala po kasi kaming ganito, wala po kaming ganyan. Pero tuturuan po natin ang bawat isa para next time, ano man ang meron ka, alam mo na ay laging meron. Di ba po? Hindi posible kasing wala, kahit sa mga bata lang Imposible hindi kayo binibigyan ng nanay nyo ng baon, di ba? Kaya kahit piso pwedeng mahuhulog dyan, 2 piso, di ba? Hindi dahil hinihingi ko po yung pera nyo ha, hindi po ako sumasahod sa pera na bawat yan sa atin. Dito po yan sa church na pupunta talaga. At sunod po, sabi diyan, pag-share ng Word of God. Utos din yan ng Panginoon. Ano sabi diyan? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Hindi sinabing gawin nyo silang born again Christian ha. Gawin niyo silang Iglesia ni Cristo. Gawin niyo silang Muslim. Gawin niyo silang Mormons. Gawin niyo silang Jehovah Witness. Ako ano man, yung mga alam niyong mga Poncio Pilatong religion na yan, di ba? Hindi po yan ang tinuturo namin dito. Ang sinasabi diyan, naging tagasunod ni Jesus ng Diyos po. Ibig sabihin si Jesus ang lagi po natin tuturo. I-share mo ano ang meron sa Bible. At sabi po diyan, bautizuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Di ba po, talagang nyo sila, i-guide nyo sila in a directful na way. At sabi niya, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Kaya ang topic natin yung pagsunod kasi kailangan natin yung malaman, yung mga sinabi ko kanina, iniutos po yan ng Diyos. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi man kayo mag-share ka ng Word of God, ayaw kasamahan ng mga tao, ng kapaligid mo, di pumunta ka pa rin, mag-isa. Diba? Mag-share ka ng Word of God, ayaw nilang tanggapin, hayaan mo lang, at least share mo naman, di ba po? Ang mahalaga, sinabi mo kasi inutos to ni Lord. Kung hindi kami makikinig, basta nagsabi kami na, pwede po bang ipag-pray po kayo? Pwede po ba namin i-share ang Diyos sa inyo, di ba? Kasi ito ang utos sa amin ng Panginoon. Sinusunod lang namin ng Panginoon. At kung hindi tayo nag-share ng Word of God, that means hindi tayo sumusunod sa Diyos. Kasi inutos pala to ng Panginoon sa atin. At alam niyo po kung susundin po natin yan, napakaganda pong pagmasdan talaga ng bawat isa, di ba? Nakita nating sumusunod sa Panginoon po. At sunod po, sabi po diyan, sa next ay last na lang po, ang paggawa ng mabuti. Utos di ba ng Panginoon yun? Di ba? Na kailangan gawa ka ng mabuti. Sabi niya, turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabuting gawa. O hindi ka man mayaman sa pera, o sa mabuting gawa, di ba? Meron po kaming kilala na hindi man po siya mayaman, pero alam niyo po bakit ang dami niyang pagkain, ang dami niyang pera, kasi mabuti siyang tao. At dahil doon, binibigyan siya ng mga tao, ginagawan siya ng mabuti rin, di ba? Na hindi ba talaga nagawa, pag pinapata mo ng mabuti, sinusukan mabuti hindi sinasabi lang mapangit sa'yo, sinusukan mo ng mabuti, di ba? Mas maganda ang magbalik dun sa'yo. At makikita pa yun ng Panginoon. Sabi diyan, at ano pa? Mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, kapag makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Na kung saan sinasabi po diyan, di ba, na lagi nating gawa ng mabuti ang lahat ng tao. Kahit sino man yan, kahit ano man ginawa niyan sa'yo. Si Cherry Pie Picache nga po, di ba, pinatay yung nanay niya, pero pinuntahan niya pa sa... Sino ba naman yung preso na yun? Si Cherry Pie, artista yun, di ba? Pwede niya sabihin, ay, kaya kitang ipakulong, kaya kong sirain buhay mo. Pero dahil kilala niya ang Diyos, hindi niya po ginawa yun. Ang ginawa niya, nagpakumbaba, di ba? Niyakap. Pinatay ko magulang ko, nanay ko, pero niyakap niya, di ba? Kung sa iba, baka niyakap hanggang mamatay yun, di ba po? Pero niyakap ko talaga, ha? Di ba? Mahal mo talaga kami ni Lord, mahalin daw. Di ba? Pwedeng ganun eh. Pero siya po, ginawa niya ng mabuti. At alam niyo, kaya nga po, di ba, sumikat eh, pinalabas sa television yung ganung bagay. Kasi dapat ganun yung pinagawa natin. Minsan kung may ginawa ka mabuti, tapos parang hindi pa napansin. Minsan may mga ganun po tayo, di ba? Ginawan ko ng 100 na mabuti.
May isa lang akong mali, yung isa ang nakita sa akin. Di ba nga, ganun po sa atin? Pero tandaan mo, hindi ka talo kung gumagawa ka ng mabuti. O hindi kung may nasabi siya sa'yo, si Lord pues, wala siyang masasabi, di ba? Sasabihin ni Lord, ay mabait pa rin yan, kahit inaaway yan ito. Okay po? Kaya yan ha, utos yan ng Diyos, sundin po natin. At sunod, meron po dyan mga sabi ng Bible, ng mga apostol, sabi nila, dapat muna kaming sumunod sa Diyos bago sa mga tao. Na sinasabi dyan, na kapag daw po may sinasabi ang tao sa'yo, sa Diyos ka muna, isipin mo, biblical ba? Wala yung sasabihin sa inyo ni Pastora, o magsimba kayo biblical ba yun? Pwede nyo ba sabihin na susundin ko ba to o hindi? Dapat isipin nyo kung susundin mo ba kasi nababasa mo sa Bible. Okay? Kaya sabi doon, di ba, meron kasi mga kautusan po ang tao na hindi naman biblical eh. May mga kautusan, huwag kayo magsimba ng COVID, huwag kayo magsimba ha? Bawal na ang gathering dito Eh sabi ng Diyos, huwag kalimutan ang pagtitipon-tipon, di ba po? Tingnan nyo, yung mga hindi nagtipon-tipon, namatay na lang sila. Sa lungkot, sa takot, di ba po? Pero yung mga Kristiyano nagtitipon-tipon pa rin, masaya pa din, maayos pa din. Di ba po, ganun din tayo. May mga times na iniutos sa atin na biblical po ba? At kung biblical yun, sundin mo talaga ang Diyos bago ang tao. At sunod po, next nga po, sabi diyan, don't measure your spiritual life by how much you know the Word of God, but rather by how much you live it, sabi diyan, how much you live it. Na sinasabi nga dito na hindi lang daw po dapat natin mini-measure yung spiritual ng pamumuhay. Saan? Sa alam mo lang yung Word of God. Kailangan kung paano mo ipinamumuhay ang Word of God. Dapat po talaga ipamuhay mo yan. At kung hindi mo nababasa ang Bible, paano po natin mapapamuhay yun? Kaya basa po ng Bible. Sunod, sabi po dyan sa kasunod, God requires our obedience. Sabi nga po, di ba, na ang obedience natin, more na require yun kaya sa sacrifice mo. Yung minsan, may mga tao po, di ba, na, may minsan naman sumusunod naman ako kay Lord. Yung minsan, alam niyo po, hindi po ganun. Ang gusto ni Lord, full na obedience, totoong obedience sa Panginoon. Hindi po yung partial, hindi yung transactional, kundi intentional at fully. At sunod po, sunod dyan, obedience to God will bring blessing to you and others. Di ba yung kakatuwa po yun na sumusunod ka lang sa Diyos, pinagpapala ka pa, at hindi na ikaw kundi kasama ng iyong pamilya. Obedience to God's will is the secret of spiritual knowledge and insight. It is not willingness to know, but willingness to do and obey God's will. Kaya nga po sabi, kung di mo lang dapat pakinggan ang salita ng Diyos, sundin mo. Kaya nga po, di ba, mas maganda yung may action, di ba po? Ayun yung pinakamahalaga. Yung talagang totoo kang ginagawa yun. Kasi meron po mga plastic na mga na pwede nating pekein po. Alam niyo po yung pwede naman tayong magpeke sa ginagawa natin, pero mas maganda po na truly, naiubay po natin si Lord. Kasi alam niyo po kapag daw po kapag papeke lang o parang ginagawa mo lang to ng na may pinapeke mo lang, pwede po kasing mawala daw po tayo doon. Pero kung totoo po natin ginagawa, hindi po tayo mawawala. At sabi diyan, our obedience is God's pleasure when it proves that God is our treasure. Ano po, sabi doon, nakatawag doon pong pleasure, Yung pagsunod, hindi po talaga mahirap. Kaya hindi po talaga totoong pwede. Alam niyo po, ganito po, pag nasabi niyo na sa Kristiyano po ang muhay niyo, ayoko na magsimba, ang daming bawal doon. Ang hirap sumunod, that means, hindi na daw po talaga tayo sumusunod sa Diyos. Kasi ang totoo, hindi mahirap sumunod talaga kung mahal mo ang Diyos. At saka hindi naman tayo pinapahamak ng Diyos sa mga pagsunod po natin sa Kanya. Kaya ayun lang po. Ayan.